Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. DOH akala ng publiko noon COVID ang kalaban sa loob ng bahay, TV pala. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Maraming Pilipino sa Metro Manila ang tinatamaan ng sakit na tuberculosis, kung kaya binibigang halaga ng Department of Health o DOH ang early detection. Ayon sa DOH Metro Manila Center for Health Development, pumalo na sa 101,807 ang tinamaan ng TB sa NCR, kung saan mas mataas pa ang infection rate ito kaysa sa COVID-19. Sa panayam kay Undersecretary Albert Domingo, ipinaliwanag nito na dahil sa matagal na gamutan ay nakakapekto ito sa bilis na pagdami ng kaso. Kasi kay TB, matagal siyang gamutin. So ang TB, good news is meron siyang gamot. Ang kailangan lang dito ay matagalan yung inuman, umaabot ng 6 na buwan. Katunayan, isa sa mga teorya kung bakit ito dumarami noong panahon ng pandemya ay dahil sa naiwan sa bahay ang mga tao, kung saan mabilis makahawa dahil airborne rin ang naturang sakit. Medyo bumugso yung dami ng TB kasi lahat ng tao nasa bahay. So kahit parang pag lumabas ka sa bahay noon, naka-face mask ka, pero pag sa bahay, tanggalan ng face mask, yung pala hindi COVID yung kalaban dun sa loob ng bahay, kundi tuberculosis. At kasabay nga sa paghahanda ng World TB Day bukas, pinalahanan ng DOH ang publiko na maging alerto sa mga sintomas at kung makaranas ay agad magpasuri. Hindi naman magpa-screening. Ang good news naman dito, ka Jerry, ka Tunying, yung screening kasi nung unang panahon, mahigpit na kailangan yung tawag dito yung plema, yung sputum examination. Yes, ngayon kasi, pwede ng x-ray, tapos may tinatawag na yung gene expert. Yun yung kukuhanan ng konting laway or konting dura, tapos nakikita sa PCR kung ano yung teknolohiya na ginamit sa COVID-19, nagagamit rin sa ating TB. Ilan sa mga sintomas nito ay ang hindi nawawalang ubo, pamamayat, pagpapawis sa gabi kahit hindi mainit, at ang hindi mapaliwanag na lagnat. Sa kabila nito, ayon kay Domingo, ay wala dapat ikatakot sa pagpapakonsulta at paggamot dahil libre ito makukuha sa ilalim ng National Tuberculosis Program at PhilHealth. Ang lahat po ng gamot sa tuberculosis ay bayad sagot ng PhilHealth. Ibig sabihin, libre po, libre sa atin. Ang importante ho dito ay tayo ay malaman kung meron tayong tuberculosis o hindi. Samantala, nakukuha ang sakit na TB sa Mycobacterium tuberculosis na kadalasang kumakalat sa ubo, bahing at dura, kung sa may tuturing itong natutulog at habang humina ang resistensya ng isang tao ay doon ito nagigising at dumadami. Ayon kay Domingo, basta nakadalawa ng linggo ang gamutan ay hindi na makakahawa ang isang pasyente. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng Deezer HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PNP sinunog ang 69 million pesos na halaga ng marijuana na nasamsam mula sa Benguet. Mahigit 69 million pesos halaga ng marijuana ang winasak ng Philippine National Police sa serye ng operasyon sa Benguet. Sa loob ng isang linggo, 24 na operasyon ang isinagawa mula March 16 hanggang 22, na kumpiska rito ang 72,900 fully grown na marijuana plants at 420 seedlings, kasama rin ang 454 kilo ng tuyong dahon, tangkay, at fruiting tops. Agad itong sinunog ng mga otoridad upang hindi na magamit pa sa anumang kasamaan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., tuloy-tuloy ang kampanya kontra droga at nakafocus sila sa main source ng mga ipinagbabawal na gamot at malalaking personalidad na nasa likod nito. Binigyang diin niya na hindi titigil ang pulisya sa pagwasak sa mga taniman ng marijuana, layunin ng operasyon na putulin ang supply ng ilegal na droga at protektahan ang komunidad. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.